Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies for you ngayong third quarter ng 2025. So that's July, August, September. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, let's see Pisces. What's up? What's up ngayong third quarter ng 2025? Okay, you have Storm. Ooh, Storm is about parang merong can be a challenge in your life. Pero 'di ba ang mga storm transition din 'yan, no? Yung parang maaring merong mang pagsubok, pero pagkatapos ng pagsubok na 'yon, may malaking pagbabago. Okay? And this is going to bring you confidence and strength, lakas. Okay? Some of you Pisces, maaring kailangan nyo ng pagdaanan dahil pine-prepare kayo to something great, to something that will, kumbaga, tinetest ka ni universe kung gaano ka katatag, kalakas, at kung handa ka na ba dun sa blessing na ibibigay niya sa'yo. Let's see what else. You have the bee. Oh, 'di ba ang bee, ito ay bubuyog. The bee is masipag. Ayan. So yung pagiging masipag ninyo will also help you overcome any challenges. And I feel like meron kang pagtutuunan ng pansin. It's like you are building something. You're going to build something great. Okay? And this is, doon ka mas doon ka magfo-focus. Alam mo yun, na tipong hindi mo hahayaan na ikaw ay ma-distract ng ibang bagay, ibang tao, ibang sitwasyon. Dahil gusto mo makita yung resulta ng pinaghirapan mo. And dahil doon, ikaw ay kumbaga trajectory to success kasi to na ikaw yung nagbibigay ng path, ng landas para sa papunta sa tagumpay. 'Di ba? 'Di ba yung mga bees sa una naghahanap sila ng nectar, tapos ayun, maggagawa na sila ng honey. 'Di ba? So, alam niyo yun, napakaraming kailangan ring proseso na dapat pagdaanan bago nila makuha yung sweet success, kumbaga. So, yung honey, yun na yung sweet success para sa'yo. Na bago naman yun magawa, may prosesong pinagdaanan na medyo mahirap at kailangan rin ito ng support rin ng iba. It's like teamwork. So, yung iba sa inyo, you will be part of a team. Merong mga taong susuporta sa'yo that will be parang kumbaga makakasama mo dyan sa goal mo sa buhay. You also have ray of light. This is, grabe yung focus ninyo ngayon, Pisces. Okay? Ito yung tipong determinasyon na you've never experienced before. Na sobrang, maari sigurong parang naengganyo ka talaga na ayusin yung buhay mo. Naengganyo ka talaga. Na-inspire ka. Hindi lang basta naengganyo, na-inspire ka. Na kung kaya nila na maging successful sa buhay, kayang-kaya mo rin. So, yun yung ginagamit mong inspiration. Oo, kasi this is about focus, tas focus rin ulit to. So, talagang, andun yung attention mo. Alam mo kasi yung vision, kumbaga may vision ka of the outcome. Okay? You have the understanding kung ano ang magiging resulta, kung ito ang gagawin mo. Okay? So, like the bees, alam nila kung ano yung magiging resulta pag naggawa sila ng honey, diba? Which is honey. So, that's also what I'm seeing for you. Alam mo kung ano yung resulta ng pinaghirapan mo. That's why yun yung gagamitin mo ring inspiration. Let's see what else. Oh, Queen of Pentacles. You have the resources that you need. Lahat ng kailangan mo para magawa mo to, maisakatuparan mo yung pangarap mo, meron ka na yan.
Oo. Kaya kailangan mo lang dito focus, attention, and action. Oh my God, you are really building something. Wow. Third quarter ng 2025 para sa'yo, Pisces. Alam mo yung parang nagpapagawa ka ng bahay. So ngayon, visualize mo na kung ano yung gusto mo para sa dream house mo. Ano yung gusto mo para sa pangarap mo. At alam mo rin kung ano yung actions na dapat mong gawin para maisakatuparan mo yun. You have the Eight of Cups, paglalakas ng loob na mag-explore, hanapin kung saan ka mas magiging successful, kung ano pa yung ibang opportunities para sa'yo. You have the Moon, and also, yung iyong instinct, yung iyong intuition is also guiding you. Malakas ang inyong psychic abilities, Pisces. Alam nyo agad, nararamdaman nyo kung papatok ito, kung magiging successful ito. Oh my God. O, see? Nine of Pentacles. Financially, things are going to be great for you. You will have the resources that you need na i-pursue yung gusto mo, whether this is business or meron kang investment na papasukin, meron kang knowledge, inaalam mo yung mga bagay-bagay para maging fully equipped ka. Handa ka. Oh. You have the Four of Swords. This is also about rest. Syempre, hindi lang naman puro tayo trabaho. Kailangan rin natin magpahinga. Okay? Importante rin yan para sa inyo. Para nakakapag-reset kayo. Na, okay, ang katawang lupa ay pagod na, ang isip pagod na, ipahinga mo. Dahil pagising mo ulit, ayan, replenish ka na. So, your money, career, finances, you have the Five of Swords. Nako, Pisces. Malakas at malaki ang kompetisyon sa inyo. Oo. Yung iba sa inyo maaring, alam niyo na, nakikita kasi nila na ikaw ay hindi madalas mag-focus. Tapos pag nagfo-focus ka na sa isang bagay na gusto mong ma-achieve, nate-threaten na sila. Yung threaten ba tawag doon? Yung parang ano na sila, yun nga, nate-threaten na, uy, oh my God, si Pisces, gumagawa na siya. Ginagawa na niya yun. Focus na siya. Kasi alam nila na kapag nag-focus ka, talo mo sila. Ganon. So, be careful sa mga competitors. Focus on your goal. Keep your eye on the prize. Sa love life, you have the High Priestess. This is knowledge. This is also your energy. Alam niyo, pagdating sa love life, marami na kayong natutunan sa past experiences nyo. At yung requirements ninyo sa relationship, masyado nang mataas yung standards nyo, no? At kapag yung person na gusto nyo ay hindi umaayon sa inyong mga standards, wala, wag na, cancel na. If you are in a relationship, meron dito sa inyo na pinagmamasdan nyo or anong tawag doon? Inoobserbahan ninyo yung partner nyo. Kasi maaring meron kayong nararamdaman na something fishy sa person ninyo. Okay? Gusto nyong ma-validate or ma-verify yung mga kutob ninyo. You have Saturn and Gemini in the 3rd house. You have, may achievement. Yung iba talaga sa inyo, career ang mamamayagpag sa inyo, kaperahan, yung inyong reputation. Kaya naman, yung ibang tao, andyan na yung mga inggit, hindi yan mawawala. You have Mercury in Capricorn in the 10th house. Yung iba sa inyo, maaaring meron kayong very strong Capricorn placement, no? Mag-ingat din sa chismis. Kasi yung iba sa inyo, maaaring maging prone kayo sa chismis. Yung tipong pag-uusapan kayo. Dahil sa mga ginagawa ninyo. Yung parang, porket nakita nila na umuunlad yung buhay mo, iniisip na meron kang ginagawang illegal, yung mga ganon. Kasi hindi ka nila nakikita na nag-focus talaga. So, nung nag-focus ka na, ayun na. Pinakita mo na kung gaano kalakas yung powers mo. And you are really powerful, ha, Pisces. Especially in manifestation. Kailangan nyo lang talaga ng concentration. Kaya ngayong meron ka ng focus, samantalin mo na yung momentum na yan. Dahil may surprise sa'yo. Ang ganda.
Pwedeng surprise gift. Literal na surprise gift. Merong person na magbibigay sa inyo ng regalo na hindi mo inaasahan. Gugulat ka. Or this can be a surprise gift from the universe. Release your expectations and be open to surprise. Oh my God. Di ba pag focus tayo, hindi na natin iniisip kung ano pa yung, di ba pag meron tayong gusto sa buhay, like, bahala kung ano ang magiging resulta nun. Basta alam mo na gusto mo yung ginagawa mo, nag-enjoy ka. So that's what I'm seeing for you, Pisces. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.